Ombudsman, binangga si PBBM. Panawagan ni PBBM na bigyan ng special treatment si suspended Cebu Governor Gwen Garcia, hindi sinanto ng Office of the Ombudsman. Gwen Garcia magdudusa sa kapangyarihan ng batas matapos tahasang gamitin ang posisyon para makapanlamang. Hindi na nga epektibo ang pagiging pangulo ngayon ni PBBM dahil pati sa ngayon na gobyerno hawak niya, hindi na siya pinapatulan. Ito ay matapos ipagtanggol si Gwen Garcia sa kamay ng ombudsman dahil sa mga iligal at kasong kinakaharap dito ngayon. Kaya naman, Gwen Garcia babagsak na sa kangkungan kasama ang mga galamay nitong silaw na silaw sa kapangyarihan ng salapi. Kalaki prito ay tila kwestyonado ang pagiging sobrang maalagain ni PBBM kay Garcia at naging magiting pa nga itong tagapagtanggol. Narito ang naturang dahilan. Why is PBBM defending suspended Cebu Governor Gwen Garcia? Another case of palakasan in Malacanang? Governor Gwen Garcia defies suspension orders from the Ombudsman and instead of upholding the rule of law, President Marcos calls for due process. Where was the same due process when other political officials were suspended or removed without a word from the palace? Let's connect the dots. Gwen Garcia's daughters, Cristina Garcia Frasco, is the Secretary of Tourism, a key member of Marcos' cabinet. Massive political machinery and financial ties in Cebu, a crucial boat-rich province. It reminds us of the case of COJ Rimula's son, Cov, with 1.3 million worth of illegal yet miraculously acquitted. Kung hindi ka konektado, tanggal agad. Pero kung may backer sa Malacanang, depensado ka. This is not about the justice. This is about power, connection, and privilege. Ang batas ba ay para lang sa mahina? Ang hustisya ba ay nabibili sa posisyon? Mga kababayan, gising na. Dahil dito, tila masyado nang ginagasgasan ng Pangulo ang sirang-sirang pangalan niya sa publiko. Tila nagsasayang ng oras ang Pangulo kay Gwen dahil kahit ano pang pangkokontrol ng Pangulo sa sangay ng gobyerno ay sila na mismo ang sumusunog sa Pangulo. Governor Gwen Garcia may have found an ally in President. BBM had shockingly implied that the OBM decision to preventively suspend the Cebu governor was politics and that she deserved to be treated fairly, as if she wasn't. He was echoing her own statement in her very public response, where she also seemed to be asking for an opinion from the COMELEC. But the OMB has hit back. Justice Martires strongly asserts that due process has been served and underscores the decision is compliant with the law on preventive suspensions. This clarifies that governor's statement that the election code prevents suspensions during election period may be incorrect. Because of this, she ought to apologize. Translation, sinagot na ni OMB si Cebu Governor Gwen Garcia na walang irregular o illegal na pag-issue ng preventive suspension ayon sa batas nito. Dapat mag-sorry si Gob. Samantala, narito ang kabuang ulat. Ombudsman Martires binatikos ang pagmamatigas ni Governor Gwen Garcia. Nagdemanda ng public apology. Humingi ng public apology si Ombudsman Samuel Martires mula sa suspendidong Cebu Governor Gwen Garcia kasunod ng kanyang mga pahayag na inaakusahan ang Ombudsman ng pamumulitika sa pagpapalabas ng suspension order laban sa kanya dahil lamang sa itinalaga siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa opisyal na pahayag na inilabas noong Huwebes, Mayo 1, pinapaalahanan ni Martires si Garcia na anuman ang political affiliation ng mga akusado, ipapatupad ng ombudsman ang batas sa patas na paraan. Governor Gwen Garcia owes the Ombudsman an apology for its unfounded accusation and malicious insinuation that politics is involved in the issuance of the preventive suspension order because the Ombudsman is an appointee of former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni Martires.
I would like to remind the good governor that irrespective of who appointed the ombudsman, its deputies, and the special prosecutor, and regardless of the political color or affiliation of the respondent accused, we shall apply the rule of law justly and fairly. And we shall always be cognizant of the right of the respondent to be presumed innocent. Dagdag dito. PBBM pinalagan, suspension sa Cebu Governor. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat sundin ang batas at due process at idaan sa tamang channel ang suspension kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Let me be clear, in a time like this, so close to the election, it is vital that we uphold the rule of law and observe due process. Diin ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na anumang aksyon laban sa isang halal na opisyal ay dapat na alinsunod sa konstitusyon at ng Omnibus Election Code. Pinigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na matagal nang nagsilbi sa Cebu si Governor Gwen Garcia kaya dapat na tratuhin itong patas at may respeto hanggang sa malutas ang lahat ng legal at kwestyong nakapaloob sa kanyang suspensyon. Hindi aniya dapat hayaang mapolitika ang pagsiserbisyo ng politiko at dapat lahat ng aksyon ay naaayon sa batas at kahinahunan para sa interes ng sambayanan. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what is the best for Filipino people, dagdag ng Pangulo. Nag-ugat ang suspension ni Garcia sa reklamong isinampa ng isang Moises Garcia de Parin dahil sa umunoy pag-abuso sa kapangyarihan, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standard for public officials and employees. Pinatikos ni Ombudsman Samuel Martires ang pagmamatigas ni Cebu Governor Gwen Garcia na manatili sa kanyang pwesto sa kabila ng 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Pinatawan ng Office of the Ombudsman si Garcia kaugnay sa pagbibigay ng gobernadora ng permit sa isang construction firm na wala umanong environment clearance. Pinagsuri ni Martires si Garcia dahil sa malisyoso niyang payag na may kinalaman ito sa politika. Matatadaang appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ombudsman. Hindi lamang ito ang unang beses na nahaharap sa suspension si Garcia. Matatandaang ipinasuspindi rin siya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2008 kaugnay ng mga anomalyang pagbili ng lupa noong 2008.